Sa nalalapit na 2025 NBA Draft, ang Los Angeles Lakers ay may iisang pick lamang. Ito nga ay ang ika-55 na seleksyon sa second round. Ayon sa ESPN mock draft ni Jonathan Givony at Jeremy Woo, posibleng kunin ng Lakers si Hunter Sallis, isang senior guard mula Wake Forest na dating naglaro para sa Gonzaga. Bagamat hindi naging maganda ang simula ng kanyang NCAA career, bumangon si Sallis sa Wake Forest kung saan nagtala siya ng 18.3 points, 5.1 rebounds, 2.8 assists at 1.2 steals per game. Bagamat may issue sa kanyang 3-point shooting na bumaba nga ito sa 27.7% ngayong season, nakitaan pa rin siya ng potensyal lalo na sa kanyang mid-range game, finishing ability at effort sa depensa. Hindi pa siya nagwo-workout para sa Lakers pero ayon sa ulat ng Hoops Hype, nagpakita na siya sa Bucks at Nets. Kung handa na si Rob Pelinka na talikuran ang Gabe Vincent experiment, maaaring magbukas ito ng pwesto para kay Sallis. Samantala, mas lumilinaw din ang direksyon ng Lakers pagdating sa coaching staff. Matapos kunin si JJ Redick bilang head coach, isang ideya ang lumulutang sa Lakers community, ang pagkuha kay Tom Thibodeau bilang assistant coach. Natanggal si Thibodeau bilang head coach ng New York Knicks matapos matalo sa Eastern Conference Finals, pero nananatili ang respeto sa kanya bilang defensive mastermind. Ayon kay Jovan Buha ng The Athletic, bagamat wala pang konkretong balita sa posibilidad ng pagkuha sa kanya, naniniwala siya na magiging pinakamalakas na assistant si Thibs kung isasama sa staff ni Redick. Malaki ang maitutulong ni Thibodeau sa defensive identity ng Lakers, lalo pat may kakayahan na ngayon ang bagong may-ari ng koponan na si Mark Walter na maglabas ng pera para sa mas magagaling na coaching talent. Hindi rin malabong kumuha pa ng isa pang offensive-minded assistant para buuin ang isang kompletong coaching staff. Sa bagong kabanata ng Lakers, parehong draft at coaching decisions ang magiging mahalaga upang maipakita ng bagong pamunuan na handa silang gumawa ng makabuluhang pagbabago. Samantala, ang Indiana Pacers ay isang panalo na lang ang layo mula sa kanilang kauna-unahang NBA Championship matapos ang makasaysayang pagtakbo sa 2025 NBA Finals. Sa darating na Game 7 laban sa Oklahoma City Thunder, may pagkakataon silang ukitin ang pangalan sa kasaysayan ng liga. Bilang underdog sa halos buong postseason, naging susi ng Pacers ang kanilang matinding playmaking. Walang koponang na mas mahusay sa ball movement ngayon at patuloy nilang pinapahirapan ang depensa ng Thunder sa bawat pasa at atake. Isa pa sa mga lamang nila ay ang tinatawag na math game. Bagamat parehong nasa 36% ang 3-point shooting ng parehong koponan, 8 beses na mas maraming tira mula sa labas ang ginagawa ng Indiana na maaaring magbigay ng malaking lamang kung uminit ang kanilang kamay sa Game 7. Sa ilalim ng gabay ni head coach Rick Carlisle, naging bihasa na rin ang Pacers sa pagkontrol ng tempo ng laro, kaya nilang bilisan o bagalan ang laban ayon sa kanilang gusto na siyang nagpapahina sa depensa ng kalaban habang lumilipas ang laro. Bukod dito, malalim ang kanilang bench. Hindi sila umaasa lang sa isang superstar, ang bawat manlalaro ay may tiwala at kakayahang magsilbing X-factor. Isa sa mga standout ay si Obi Toppin na patuloy na nagbibigay ng kalidad na minuto at impact tuwing tinatawag ang kanyang pangalan. Sa dulo ng lahat, si Tyrese Haliburton pa rin ang tunay na puso ng koponan. Kahit may iniindang calf injury, ipinakita niya sa Game 6 na kaya pa rin niyang magdala ng laro. Ang kanyang playmaking, scoring at leadership ang magtatakda kung magwawagi ba ang Indiana sa pinakahuling laban ng season. Ngayong darating na Lunes, malalaman natin kung tuluyan na bang makukumpleto ng Pacers ang kanilang underdog run at maabot ang tuktok ng NBA para sa unang pagkakataon sa kasaysayan. Samantala, mukhang malapit nang matapos ang panahon ni Trae Young sa Atlanta Hawks. Ayon sa mga ulat, seryosong ikinukonsidera na ni Trae Young ang paghingi ng trade, hindi dahil sa kakulangan ng talento, kundi dahil sa matagal na niyang nararamdamang underappreciated siya sa Atlanta. Sa kabila ng ilang taon ng elite production, palaging naiiwan si Trae sa mga prestihiyosong listahan ng liga. Ngayong season, nag-average si Trae Young ng 25.7 points, 10.8 assists at 1.4 steals per game, habang may shooting split na 43.5% mula sa field at 37.9% sa tres. Pero kahit ganito kataas ang stats niya, hindi siya pinili sa All-Star Game at hindi rin siya nasama sa All-NBA team. At kung hindi pa nga nagka-injury ang ibang guard, baka hindi pa rin siya nakuha bilang replacement. Kahit sa international scene, hindi siya kinukuha sa Team USA, na tila hindi nagtitiwala sa kanyang estilo ng laro kahit isa siya sa pinakaproduktibong guard sa buong liga. Dahil dito, naniniwala ang kampo ni Trae na panahon na para lumipat siya sa mas malaking market kung saan makikilala at marerespeto siya bilang isang tunay na franchise player. Isa sa mga magandang puntahan ay ang New York Knicks, isang koponang may malaking market, passionate fanbase at kakayahang mag-offer ng solidong trade package sa Atlanta. Maaaring magkaroon ng bagong anyo si Trae bilang isang scorer leader na may defensive identity sa paligid niya kasama si Jalen Brunson. Isa pang promising destination ay ang Miami Heat. Sa ilalim ng kultura ng Heat at disiplina ni Erik Spoelstra, posibleng matulungan si Trae na mas mapaangat pa ang kanyang laro. Bukod dito, may flexibility ang Miami para i-pair siya sa isang veteran core na may playoff experience. Kayo mga idol, sa tingin nyo tama bang umalis na si Trae Young sa Atlanta para sa bagong simula? Anong team sa tingin nyo ang perfect fit para sa kanya? Mag-comment na kayo sa baba at pag-usapan natin yan.